Sumayo po tayo lahat. Purihin natin ang Diyos na dakila sa lahat. Bago po tayo magpuri sa Diyos, tayo po muna ay manalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Lord, sa umagang ito na tinipon mo kami, Panginoon, para purihin ka, Lord. God, inataas po namin kayo, Panginoon, sa ibinigay mo, Panginoon, na pagpapala sa amin, O God. Kaya, Lord, ikaw lang ang aming pupurihin at sasambahin, Lord, sa araw na ito. At sa mga susunod pa, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang aming dadakilaan, O God. Salamat po, Lord, sa lahat ng biyayang binibigay mo sa amin, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige nga po, bago tayo magsimula, tapikin po natin yung katabi natin. Tanungin natin, handa ka na ba ang papurihan ng Panginoon? Isa pa, handa ka na ba ang papurihan ng Panginoon? And if we're ready, let's clap our hands! Praise Him, you heavens and all that's above. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the whole earth praise
lang ng taon, binigyan agad kayo ni Lord ng pagsubok. Di ba? So, hindi naman natin sinasadya yun. Siguro, isang ano lang yun ni Lord na medyo konting kurot sa atin. Baka kasi, sabi ni Lord, kulang pa tayo sa konting panalangin. Pero, minsan inisip natin na, Lord, nagpe-pray naman ako. Lagi naman ako nagdadasal. Nag-church naman ako every Sunday, every midweek. Sa mga nagde-devotion dyan, nagde-devotion naman ako. Bakit parang may kulang pa rin? Ba't parang binibigyan niyo ako ng pagsubok na ganito na kabago-bago ng taon, kapasok-pasok pa lang ng taon, binibigyan niyo na ako ng pagsubok? Sabi nga sa Matthew chapter 7, verse 7, ask and it shall be given to you. Knock, seek and you will find, and knock, and the doors will open to you. Nandiyan yung mentors natin, no? Pwede nating puntahan, pwede nating tanungin, pwede tayong humingi ng advice bakit ganun ang nangyayari sa buhay natin. Pero, si Lord naman kasi, hindi naman nagpapabayayan, mahal na mahal tayo niyan eh. Siguro, kailangan pa natin ng konting lalim sa pananampalataya. Kailangan pa natin ng konting pananalig sa Kanya. Sabi nga, in desperate times, kailangan natin siya. We cannot live without Him. Gaya ngayon, binigyan tayo ng promise word. Tamnan natin yan. Pakaingatan natin yan. Dasalan natin yan. Huwag natin yung pabayaan. Kasi si Lord naman, hindi lang naman natin siya Father, hindi lang naman tayo anak niya. Hindi lang naman tayo hindi lang naman siya yung ating kapatid. Kaibigan din natin siya. At alam ko na kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. So ngayon, isipin natin na si Lord, si God, yung breath natin. Siya yung hininga natin kasi we cannot live without Him. Hihingahan niya tayo sa lahat ng binigay niyang promise word kasi hindi naman niya bibigay yan sa atin kung hindi yan yung nararapat para sa atin eh. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya at humingi tayo ng kapatawaran kung kinakailangan at mag-pray tayo with a humble heart. Bigay natin sa Kanyang lahat ng pagpupuri. Huwag pa natin siyang bibigyan ng mga bagay na hindi nakakabuti. Kagaya ng hindi tayo konting problema lang, iinom na lang ako. Hindi dapat ganun eh. Dapat imbis na gawin natin yon, doon tayo sa mga mundo na hindi dapat, mag-church tayo, mag-devotion tayo, andyan yung mentor natin, mag-pray tayo. Kasi doon mabibigay yung kasagutan talaga si Lord. Doon bibigyan niya yung kaliwanagan, lahat ng mga katanungan na hindi natin masagot sa ating buhay. So ngayon, bigyan natin siya ng pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pasasalamat dahil ngayong araw na ito, ibibigay niya sa atin ang basbas. Amen. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence is living in me. This is my
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Lord, I'm desperate for you. And I'm desperate for you. Oh Lord. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and
Yes, hallelujah. Lord Jesus, kami po ay wala without you. Di po namin alam kung saan ang buhay namin patungo. Di namin alam ang direction. Di po namin alam kung paano lubusang maging masaya, maging secure sa buhay without you. That's why, Lord, we're here. Gusto namin purihin, pasalamatan, sambahin, itaas, Panginoon. Na nagsimula na kayo dumating sa aming buhay, Panginoon. Nagkaroon ng panibagong definisyon, kulay ang aming buhay. Doon namin na-realize, Panginoon, ang sarap mabuhay, ang sarap, Panginoon, na i-enjoy ang life na pinagkakatiwala mo sa amin. Na kayo din po mismo nagbabantay, kayo po, Panginoon, bibigay, Panginoon, sa amin ng tamang direksyon. So, Father God, kaya pong buhay na ito, amin pong inihahandog sa iyo. Nais po namin paglingkod, nais po namin, Panginoon, ang buhay po namin ay maging instrumento, Panginoon, para ang iba, Panginoon, ay hanapin din kayo, Panginoon, na pinagmumula ng tunay dahilan ng buhay. So, Father God, we worship your name, we honor your name, we lift your name on high, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, amen. Good morning po sa lahat. Ayan, praise God. Ayan. Okay, so last Sunday, tayo po ay nagpabunot ng personal promise word. Meron pa po ba dito hindi nakabunot ng word po? Ayan, 1, meron pa? 2, 3, okay. 4, 5, 6. Oh, marami pa pala. Okay, so siguro mamaya na before ng message kasi baka meron pang dumating para sabay-sabay. Ayan. So, although I know excited na po tayo sa word po natin for this year, wait lang po natin kailan atin pong i-express po yon. So, kamusta po tayo? Sa ikatlong linggo ng 2024. Ayan. Marami na pong mga nangyari. Marami na po bang mga bagay na binuksang blessing ang Lord sa atin, favors? Amen, amen. So, sapagkat ang pangako ng Lord sa 2024 ay, sabi nga, better than before, better than 2023. Kaya kung naging marami ka ng blessing sa 2023, mas marami pa rin blessing para sa 2024. Amen. So, I know marami po tayong dinidil sa Lord for this year. Kaya kapit lang po tayo, tuloy lang po tayo because ang Lord po ay ilang panahon na po nating napatunayang tapat sa kanyang pangako. Amen? So, okay, para po sa ating ilang mga updates and mga announcement, pagbati, tawagin po natin ating prime leader. Yan, Hana. Amin na. Ayan, thank you po, Pastor. Sino po dito ang nagpa-fasting po? Amen. Huwag po kayong mag-alala, kundi ito na po din yung last day po natin. Kaya magdiwang na po kayo. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa ating bawat isa dahil alam naman po natin yung fasting po natin ay 21 days po, yung prayer and fasting. Pero ngayon po, naging 7 days na lang po. Kaya po, masaya po tayo na nakasama po mostly po sa atin po ngayon. Kaya maraming salamat po. And lahat po ng pinagpe-pray po natin, alam po natin na ibibigay po sa atin ni Lord. Kaya po, ngayon po, batiin po din natin yung mga nagbe-birthday po at mga nagwe-wedding anniversary. Ayan, sa 25 po, birthday po ni Camille Abesada, anak po ni Sister Bandy, at ni Brother Alan Poblete. At sa 27 naman po, birthday din po ni Sister Janet Salugao. At sa wedding anniversary naman po, ayan, malapit na din po ang wedding anniversary ng ating PL Elbert and Lala Dumangon. At kasabay din po nilang nag-wedding anniversary si Brother Renan at Sister Olive Adraque. Kaya po batiin po natin ang mga nagbe-birthday at mga nag-wedding anniversary.
naman po, patatagin pa po lalo ni Lord yung pagsasama niyo po bilang mag-asawa. At patuloy pa rin po tayo sa ating prayer fest. Di naman po natigil po ito yung family po natin, empowerment, stability of finances, and timely issues po. At ganun din po yung prayer feeling po natin. Kung nakikita niyo po, nababawasan na po dahil po pinapagaling na po ni Lord yung mga tao po na nandyan po sa ating listahan. At maraming salamat din po sa tulong ng bawat isa sa pagpe-pray niyo po, pagtulong niyo po sa paggaling din po ng bawat isa dyan sa listahan. And for other announcement naman po, ganun pa rin po ang ating Sunday services, 9 a.m. pa rin po, pagbibigay daan po. Then sa tuwing hapon po, pumupunta po sa SOBGMA ang mga lingkod nyo po. At every midweek po, 6:30 pa rin po ng gabi. Samahan nyo po kami na manalangin po at mag-worship at syempre makinig din po ng mga testimony at mga preachimony. Ayan po. And for other announcement naman po, may victory retreat po sa SOB Pampanga sa darating na January 26 at 27. Pero wag pong mag-alala yung mga hindi po makakasama dahil po limited lang din po yung sasakyan po natin. Meron din po tayong, abangan nyo din po yung SOB retreat po natin dito po. Mostly po, baka po mga Holy Week po ganapin. At sa mga tapos na po ng ating week, yung lesson po natin, may beginner's class po tayo mamaya pagtapos po ng service po natin. Pwede po kayong sumama. Yung mga hinahanda po natin para sa ating victory retreat. Ayan. Kaya wag po kayong mag-alala kasi kasama nyo din po yung mga mentors nyo po mamaya. At bago naman po tayo magbigay po para sa Panginoon, gusto ko lang pong tanungin, kamusta po yung mga individual word po natin na binigay po sa atin ni Lord last week? Ayan. Saya sigaw pa lang, alam naman natin na, alam na natin na si Lord, alam niya yung kailangan natin. And katulad nga po, kung hindi niyo naman po tatanungin, pero sasagutin ko na po kung ano po yung nakuha ko. Ang nakuha ko po ay success. Ayan. Grabe po si Lord kasi every year, pag naglo-look back po ako, kasi lahat po ng cover photo ko po sa Facebook, kung ano po yung word ko, simula pa po 2016 po ata yun. Yun lang po yung kina-cover photo ko po, yung promise word ko for the year. And sa mga nakaraang pong 2 linggo ng January, masyado po ako nag-worry kasi nga iniisip ko ano kaya mangyayari sa mga susunod na buwan, susunod na araw. And malaki pong tulong, solid proof po yung pagbibigay ni Lord ng kanyang word, individual word po, para sa akin and para sa ating lahat. Kasi nga, God will do something great para po sa bawat isa. Ang mahalaga lang po, maging grateful po tayo at lagi po tayong magtiwala kay Lord. Kaya nga ganun din po para sa paglilingkod po natin at pagbibigay sa Panginoon. Sabi nga po sa Philippians chapter 4, verse 6, "Do not worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer your prayers and requests to God." Kaya nga po, magbigay po tayo ng may kagalakan. There are new opportunities as God opens the door. He creates possibilities. You just even go. Oh, you open up the heaven. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You give it back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Open up. Amen! Amen. Wala pa nga pala tayong declaration. Akala ko may magdi-declare. Okay, so... Ayan, akala ko po may magdi-declare. Wala pa nga pala tayong declaration. Kasi wala pa tayong word. Oo. So, amen. So, maybe sa mga susunod na Sunday, meron po tayong declaration. By the way, bago po po i-share yung word, and hindi ko po tumayo po yung mga wala pang word.
wala pang nabubunot na word. Yan, amen. So, okay. Yan, amen. Kaya ako po pinatayo para humingi po ako ng sorry kasi ubos na po. Hindi po. Ayan. Okay, so sige po. Wala. Okay, so sige po. Bunot po kayo. Huwag niyo muna pong bubuksan. Sabay-sabay po kayo magbukas, no? Be excited. Samahan niyo ng panalangin. Ibigay sa inyo ng Lord yung tamang word na para sa inyo. Amen. Okay, so in count of 3, sabay-sabay niyo bubuksan. Of course, samahan niyo po ng reaction para maramdaman naman po ni Lord na masaya kayo sa word na yon. Okay, sige, tayo kayo. Come on. In count of 3, come on. 1, 2, 3. Oh, come on, open up. Come on. Amen. Palakpakan natin si Lord sa kanyang word. Yes, hallelujah. Amen. Amen. Yan. Tunay nga po yung word ng Lord sa atin. Sabi nga, every word nanggaling sa Lord is a miracle word na ating po pinanghahawakan. Last Sunday, nagkagulo po dito dahil sa natuwa sa mga word. And some of them ay tinaniman po nila yung kanilang mga word, no? Kasi sabi nga, bawat tanim na ating ibibigay ay may bungang, merong possible na bunga ito. Kaya nakakatuwa, nakaka-bless. Okay, so umagang ito, gusto ko po i-share sa inyo, although familiar story, but kuhanan po natin ng dahilan. Sabi nga natin, ang January ay January o January. Kasi nga, sa pagbukas ng 2024, yung first month, baunin po natin yung salitang, no worry. Just be happy because our God is with us. Okay? So, sa Lucas chapter 19, yan, si Lucas, napatingin yung bata, si Lucas. Lucas chapter 19 verse 1, from 19 verses 1 following, sabi ito, Luke chapter 19, pumasok at dumaan si Jesus sa Jericho, naroroon ang isang lalaki na nangangalang Zaccheo. Siya ay punong maniningin ng buwis at siya ay mayaman. Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus, hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao sapagkat siya ay pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus. Nang dumating si Jesus sa dahong iyon, tumingala siya at nakita niya si Zaccheo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Zaccheo, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangang manatili ako sa iyong bahay. Nagmamadali siyang bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus. Nang makita ito ng lahat, nagbulong-bulungan sila, kanilang sinabi, manunuluyan siya sa isang makasalanan? Si Zaccheo ay nakatayo at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay bibigay ko sa mga dukha. Ano man ang akin nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman, ay ibabalik ko ng makaapat na ulit. Sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak ni Abraham. Amen. Pagpalain tayo ng Lord sa kanyang mga salita. Sabi nga po natin, ang January natin ay January. Okay?
So, of course, yung February, hindi na po kayo mahirapang mag-isip ko anong malamang emphasis natin. Malamang yan, pag-ibig, no? Oo, dahil February, pag-ibig, no? So, pero ngayon, January. Sabi mo sa katabi mo, no worry. Why? Because you are very important to God. Sabi mo sa katabi mo, very important ka sa Diyos. Okay. Pag sinabing napaka-importante ka kay Lord, ano ba ang mga benepisyo nito? Ano ba yung mga pwede natin panghawakan nitong 2024? Dahil importante tayo kay Lord, ano ba yung mga bagay na yun? Una, listen, He sees you. Nakikita ka ng Lord. Jesus looked up into the tree. Kagaya sa Keyo, sa itaong pandak na sa dami ng tao nag-aabang kay Jesus, sa tingin niyo mapapansin siya? Actually, kahit nga umakyat sa puno sa dami-dami ng tao, pwedeng hindi mapansin si Sakeo. Pero ito maganda dito, na gusto natin baunin sa taong 2024, He sees you. Kapatid, nakikita ka ni Lord. Ibig sabihin, saan man tayo dumako, saan man tayo pumunta, nakikita ka ng Lord. Kaya mabuti man na masama ang ginagawa mo, nakikita ka ng Lord. Yung lungkot mo, yung pighati mo, nakikita ni Lord yan. Yung laman ng puso mo, nakikita ni Lord yan. Amen. Jesus looked up into the tree. Nakita niya si Sakeo. Pumasok at dumaan siya sa Jericho. Again, naroon na sa lalaki nagangalang Sakeo sa ipon ng maninig ng buwis at siya ay mayaman. Okay? Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus, hindi niya tumagawa dahil sa napakaraming tao. Sabi nga natin, siya ay pandak. Kaya ibig sabihin, anumang kalalagayan natin sa buhay, nakikita ka ng Lord. Kaya dapat palakpakan mo si Lord. Amen. You know, a little man meets a big God. Gano'n man kaliit ang pagtingin mo sa sarili mo, tulad ni Sakeo, na-meet niya ang malaking Diyos. Actually, malaking Diyos, ang nahanap nga yung maliit ang pagtingin sa sarili. Kaya kung sa tingin mo, ikaw yon, pwede mong ma-meet ang malaking Diyos. No? A little man meets big God. No? So, we have a big God. We have a big God. Mayroon po tayong malaking Diyos na noong pa man ay talagang nandyan for us. Na nangakong He will never leave us nor forsake us. No? We have a big God. Kaya sabihin natin, paano tayo makikita ng Diyos? Ang dami-dami natin. Malaki po ang Diyos natin. He's everywhere. He's everything. Omnipotent, omnipresence. No? Okay. Kaya, ang maganda po dito, na makita po natin, you have a destiny. Di ba? May kantang, you are my destiny. Yan. Panahon ni Jen yan kaya nakikinig siya. No? So, but you have a destiny. Meron kang kinabukasan. That's the good news today. Meron kang kinabukasan, meron kang assignment na pinapagawa lang ang Diyos sa iyo. Meron tayong kinabukasan. Whether you like it or not, may kinabukasan ka. Kailangan lang makita mo yung malaking Diyos, nagbigay siya ng assignment, gawin mo yung assignment mo, then, yung kinabukasan mo ay mararating mo. Destiny, a future that is predetermined for you and you. Okay? And you cannot change it. Come on. A future that is predetermined for you and you cannot change it. Ang kinabukasan tinakda para sa iyo na di mo mababago. Okay? Kapangyarihan magdidetermina ng takbo ng buhay mo. Destiny, a power that determines the course of your life. By the way, ito lang pong January, ang dami lumapit sa amin, Pastor. Ang ganda ng ngiti. May blessing po. Ayan. Naku, meron akong na chika, meron magpapabless ng bagong lipatang bahay. No, meron namang lumipat naman yung kanyang tindahan. No, may paglipat. Ibig sabihin, may mga pintuang nabuksan. May pintuang bagong binuksan. So, ibig sabihin, ngayon pa lang January, ang dami ng mga pribilehiyo, favors na binubuksan ng Lord para sa atin. Kaya dapat ma-excite po tayo. Amen. Sa excitement natin, huwag natin bitawan na talagang punuan natin ang pagkatinim sa Lord. Ang time, ng ating effort, ng ating paglilingkod, pagsamba sa Lord, no? Para lalo po natin mabigyan din. Sabi nga,
Sapagkat batid kong lubos, in Jeremiah chapter 29, verse 11, maybe some of you, ito yung isa sa mga life verse na, no? Jeremiah 29, verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa iyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Wow! Wow! What a word from the Lord, no? In English, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Oh, ang galing. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. God has a plan, God has a purpose, and a destiny for us. But of course, He invites our participation and initiative in this plan. Walang kaduda-duda may magandang plano ng Diyos sa iyo. Pero sa bawat plano, dapat may kaakibat na kooperasyon para sa atin. Halimbawa, ang magulang natin, may magandang plano sa atin. Sa mga young people, unang-unang magandang plano ng Diyos sa buhay ninyo bilang kabataan, magandang future. That's why, kinukulit-kulit tayo, talagang pinupus tayo mag-aral. Kasi gusto nila ng magandang future. Kaya kahit mahirap, talagang iginagapang, talagang puspos ang pagkatrabaho kasi kailangan niyang i-push kayo para maabot yung magandang future. Ganon din po si Lord. Merong magandang future sa atin, pero meron po tayong dapat gawin. Anong gawin natin? Sumunod po tayo sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanya na hindi niya tayo papahamak. Ano man ang pinagagawa sa iyo, minsan may kirot mo, may sakit, hindi mo maintindihan, sunod ka lang. Kasi maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Amen? Yun, ako, ito ang ini-encourage ko sa mga mentor, mga leaders nyo eh. Sa mga BG mentor, life group mentor. Minsan, duguan, umiiyak na lang, Pastor, bakit ganon? Ginawa ko naman lahat, bakit ganon? Parang, ako pa yata masama, hindi anak. Okay lang yan. Kasi, ikay pinili ng Lord para i-push sila kasi gusto ng Lord makamit nila yung magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. So ilan nakapagbibigay ng nakapagbigay encouragement na kahit ang hirap-hirap, bakit ganon? Pero hindi, future nila ito eh. Magandang ikaw ay maging bahagi ng pagpupus at bahagi ng instrumento ng Diyos para maabot nila yung plano. Kaya doon sa mga mentee, yes, minsan hindi nyo maintindihan ang mentor nyo. Kasi minsan hindi rin nila maintindihan anong pinagagawa ng Lord, pero sumusunod sila. Kasi ang sarap ng mananahimik lang sa buhay, huwag makialam, parang, pati ba naman hikaw ko, pinakikialaman? Hindi naman. Sinabi lang sa'yo, baka mas medyo hindi maganda, hindi bagay. Hindi naman masama yun. No? So, kaya makita natin doon, meron tayong part dito eh. Kay Lord, meron din tayong part. Maganda yung destiny, but kailangan makikooperate tayo kay God. God has a plan, God has a purpose, a destiny for us, but He invites our participation and initiative in this plan. For example, yung binunod yung word, inyo yan. Pero may part kayo dyan. Manampalataya kayo, i-embrace nyo yan, paniwalaan nyo, word ng Lord para sa inyan. And of course, hindi naman tayo tamad na intay lang natin bumagsak yung bayabas. Baka mamaya hindi bayabas ang bumagsak, pati puno. No? So, ibig sabihin, meron tayong dapat gawin. Lagi mo yang buhayin, lagi mo yang deklara sa buhay mo, every time na personal prayer mo, bago ka matulog, deklara mo, Lord, I love this word. I know this is for me. Kaya, Lord, dinideklara ko to. So, ibig sabihin, meron tayong part. You are destined to be His. Ito pa maganda dito, no? Dami-daming tao sa mundo, bakit ka narito? Because you are destined to be His. No? Pinakamagandang ikaw ay maka-align, makasama sa alignment, ay alignment ng Diyos. Ang dami mga nagkakagulo sa mga party list, nagkakagulo sa mga anong grupo yan, organization, no? Pero pinaka-the best, ikay maging bahagi ng pamilya o anak ng Diyos. Amen? Kasi ang Diyos ang may hawak ng magandang plano. Sabi nga, whosoever believeth in me, ito yung cheque, no? In me, everlasting life ang katumbas niyan. Dahil mahal po tayo ng Diyos. Actually, binayaran na po ng Diyos eh. Yung magandang plano natin.
by the blood of Jesus, by His blood. No? Kaya sayang kung ito hindi natin mararanasan. So, sabi nga, when tired, of course, napapagod po tayo. Bilang tao, when tired, get some rest. Kailangan lang unload your burden to me and let me take care of you and I will give you rest. Sabi nga ng Panginoon, no? Kapag tayo ay nabibigatan luba, in Matthew chapter 11, verses 28 to 30, kaya nga sabi natin no Wednesday, kung ikaw ay napapagod sa paglilingkod, anong kailangan natin gawin? Kay Lord luhod. Para hindi ka malunod sa madayang emosyon na ang dulot nito ay kapahamakan. Pagpagod ka ng luhod. No? Kasi, of course, bilang tao, yung ating katawan napapagod. Luhod lang. Pagkaluhod mo, manalangin ka, and then, sabi ng Lord, I will give you rest. Pag tama yung pananampalataya mo, tama yung pananaw mo sa Diyos, tama yung panalangin mo, ang kasunod ng makakaramdam ka ng kapahingahan. Yung kapayapaang hindi ka ipagkaloob ng mundo. In Lamentations chapter 3, verses 22 to 23, kapag kay Jesus Christ, nakasisiguro ka na itong biyaya ay laging bago. Kaya nga sabi doon, new every morning, every day. That's why ang sinasabi sa Psalms, every day, this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Ibig sabihin, every day, maraming dahilan para ikay magpuri sa Panginoon. Para ma-feel mo itong araw na ito ay binigay ng Diyos sa akin. Yan. Kasi nga, every day kay Jesus Christ, nakasisigurong biyaya ay laging bago. No? Kahit na meron tayong po mga negative na experience, for example, si April Boy, na po siya ay nagkaroon ng karamdaman, nabulag po siya, sabi niya, nung nabulag ako, ang tingin ko sa sarili ko, kawawa na ako. Para bang gusto ko nang magpakamatay. Tapos po, nung nag-aral po ako ng Bible, sabi ko, tutulungan ako ng Diyos. Ang Panginoon sa Kristo lang tanging pag-asa. Siya na nagbibigay buhay sa atin. Wala na tayong kailangan pa, hindi na natin kailangan ng pera, hindi na natin kailangan lahat dito sa mundo, kailangan lang ang pag-ibig na binibigay niya sa atin. Kaya yung last event ng kanyang life, masaya po siya kahit po siya ay nagkaroon ng karamdaman kasi nakita niya at na-realize niya bago siya nawala ay yung plano ng Diyos sa buhay niya. Alam naman po natin si April Boy, sumikat po yan eh. Alam mo, ilang libo yung kanyang pinamigay na sombrero. No? Pero lahat ng ito, sabi niya, badang dulo, di niya nakita yung sapat na saya at ganda ng buhay ay nakabasa kasikatan o pera. Na-realize niya, ang higit na blessing, ikaw ay sa Lord nakadikit. Amen. So, kaya nga po, napakahalagang ma-encounter po natin. Gusto ko po i-prepare po lahat, no, sa malapit na po nating victory retreat o what you call it, encounter. This coming Friday, mayroon pong victory retreat, no? Gaganapin sa Pampanga. Limited lang po yung binigay na slot sa atin. And may mga ilang po kasi change doon. So some of our leaders ay kasama namin mag-observe para po in preparation. Ito pong sa Friday, preparation po ito for our very own victory retreat. So pinag-aaralan po natin maybe Holy Week. Bandang Holy Week kung kakayanin po natin or mga April, no? So, hindi naman masyadong malayo yung distance. So, kasi gusto po natin, maranasan po naman namin encounter. Ano ba encounter? Encounter, it is a divine appointment or a special date with God. Meeting Him personally, face-to-face, to the shed blood of His Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, deals with our past and present so that we can have a meaningful and purposeful life. Actually, every time na tayo po ay nagsaservice, is also an encounter with the Lord. Na dapat parang naramdaman mo si Lord, nandyan. Kaya nga sabi, ang pagsamba ay ginagawa sa spirito at katotohanan. Let's worship the Lord in spirit and in the truth. Ibig sabihin, spirito siya, pero parang nararamdaman mong nandyan siya. Di ba? So, yung mga maraming taon naka-encounter kay Jesus, ang naging resulta po nito, it will change, nagbago siya. Sino po dito, nung kayo po ay nag-encounter, nakita nyo ang dami binago sa buhay nyo? Di ba? Kaya kita nyo, amen, amen.
Kaya kita nyo, iba po dyan na noon, bago hindi pa siya nag-encounter, hindi pa niya na-encounter ng God, no? Of course, we have specific gawain, victory dito encounter. Pero of course, marami encounter na pwedeng ma-encounter natin si God. Pero ito, isang gabay na talagang para magabayan ka doon sa isang tutok na nagpaggabay para talagang ma-encounter mo, inililid ka, or tinutulungan ka ma-encounter mo si God. Pero of course, marami bagay na pwede natin ma-encounter ni God. Pero ito yung nagpabago, no? People who had encounter with God. Ayan. Marami po yan. So yung mga sumigaw kanina, sila po yun, no? People who had encounter with God. Amen? Ngayon nakita niyo na pong tumatayo sa harapan because dami pong binago ang Lord sa kanilang buhay. No? So, di na po natin pakita ibang mga picture kasi baka fasting po ngayon, madoble yung asim ng sikmura niyo. Pag nakita yung dating picture ni Neptune, ayoko po kung sikmurain po kayo kaya hindi ko na po nilabas muna. No? So, okay. People who had encounter with God. Yung dating manloloko, mandaraya, sinungaling, nagbago ng ma-encounter si Lord. From manloloko, naging disipulo ni Lord. Itago po natin sa pangalang, wag na. Okay. So mga natin dito, ang daming binago ang Lord. Kaya napaganda po na tayo po ay magkaroon ng matinding personal encounter with the Lord kasi ang daming babagoy. Not just personality, iba may mga bisyo na walang bisyo, and actually, even yung ating direction ng life natin, even yung ating destiny. Kasi meron tayong tinatawag natin na pampamilyang generational curse. Hindi po tayo aware, meron tayong tinatawag na generational curse. Kung bakit nangyayari sa yan, sipag-sipag mo naman, ba't hindi ba angat buhay mo? Kasi yung mga ninuno mo, ganun din. Meron silang nagawa noon na hanggang sa generation mo, nakasama ka sa sumpa. Pero yun, pag na-encounter natin si God, pwede po tayong makalas sa sumpang yon. Amen. So He sees you. Nakita ka na, even right now, God is looking. Siya po nakatingin sa atin. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung situation mo. No? Kasi nga, He sees you. Pangalawa, He knows you. Wow. Kilala ka ng Lord. Hindi ka man kilala ng ibang tao, pero ikaw kilala ka ng Lord. Like Zacchaeus, He called Zacchaeus by name. Hindi po niya alam si Zacchaeus, ngayon, first time niya na-meet si Zacchaeus, pero tinawag niyang, Zacchaeus, baba ka dyan. Kung ikaw, Zacchaeus, magugulat ka, ba't kilala niya ako? Marisipin mo, sabagay, kaya niya ako kilala. Alam naman, siyempre, famous ako eh. Yayabang ka agad, no? Kaya niya ako kilala, kasi siguro nga, dahil famous ako. Hindi. Si Zacchaeus, si Jesus, hindi naman talagang dumaan siya, kasi nagdilibot siya ng kanyang ministry. Pero Zacchaeus, kilala siya. Ibig sabihin, kilala ka niya. Personally. Come on. Kilala ka niya personally. He knows you. Tinawag niya Zacchaeus, no? Directly sa kanyang pangalan. At sinabi niya sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito kaligtasan sapagkat siya ay anak ni Abraham. Hindi ka lang niya kilala, gusto pa ng Lord, ibabasa iyo yung kanyang magandang plano. No? Kaya sa buhay ni Zacchaeus talaga napakaganda po itong testimony ito. Na kung saan ay nandoon yung kilala siya ng Lord, isang event na pinakilalang kilala po tayo ng Lord. Minsan sinabi natin, hindi yata kilala ng Lord. No? Hindi kilala ka ng Lord. Kaya lang, may something ang Lord na gustong makita sa iyo. Ano yun? Nananalig ka at nananampalataya ka. Naniniwala ka sa Kanya. Kasi kahit sagutin ka na Lord, kung hindi ka naniniwala, dumudulas eh. Amen. No? Ay, marami tayong panalangin after na mag-pray. Anong ginagawa natin? Balik ulit tayo sa ating pag-iisip, sino kilalapitan ko? Ano, nangangailangan ako. Lord, pagkas mong pray, nando pa rin utak mo, lalapitan ko si Donya, ganito, ayan. Donya Melinda, Bagnas, may-ari ng isang matinding kainan sa Nobeleta, ayan. Mga ganun, no? Oo. So, mga ganun, no? By the way, I'm looking forward for this 2024 in Prasanna Lord to, siguro sa ating page, pwede tayo magbukas ng pangkabuhayan group doon na kung saan yung mga products and mga businesses ng ating mga members
pwede nating i-promote doon, no? So, multimedia, help, tulungan niyo ako. Actually, bago mag-end yung 2023. Kasi ang dami po natin mga kapatiran na may mga businesses. So, supportan natin kahit doon, supportahan natin. Doon natin pupukul yung mga businesses natin. Wala lang monkey business, no? Mga good business, no? Para makapromote tayo. Halimbawa, si Brother Manny saka si Sister Merlin may pine nut bitter, di ba? Pine nut butter. Yung produkto ni I forgot the exact word, no? And meron tayong, ano yung isa sa'yo, Sister Melinda? Mel's Kitchen. Kailangan may ko, Mel's Kitchen. Kailangan pala pag binanggit mo nakasma, Mel's Kitchen. Di ba? So, ang dami, no? Meron tayong mga iba-iba, may, of course, meron tayong, pag naghanap kayo, mahaba na buhok ng mga alaga niyong pet dog, meron po tayo, no? Panubileta na yata sa, no? Kailang start siya? Nandun na? Wala pa. So, pero as of now, nandito po siya sa may bandang, ano bang lugar yun? Nobileta, malapit sa eskwelahan, no? Oo, so, okay, pag nabagawin naman kayo ng imos, hanapin niyo si Lovely. Nako, may sarap na baka. Oo, ay baka nga ba? Karabip pala, karabip. Yan. So, meron tayong mga pwedeng tulungan po natin, ano? Kilala, para makilala, kasi magkakilala po tayo, di ba? Si Lord kilala po tayo, kaya si Lord po mag-o-open ng maraming opportunity for us. Na kailangan po natin talagang magsama-sama po tayo, magtulong-tulong po tayo. Kasi po, ganito po, no? Ang mabigat po kasi nito, marami pong pagkakataon, meron tayong tinatawag nating poverty mindset or spirit. Poverty. In 1 King chapter 17, verse 1 to 25, bigay po ako ng sample. No? Remember, poverty is not simply money issue. It's the way you think or an attitude. Come on. Ang kahirapan po, hindi lamang pong issue ng pera. Ang kahirapan ay issue din po ng pag-iisip. Kasi kung kahit nga may pera ka, pag iniisip mo wala kang pera, wala kang pera eh. Malungkot ka pa rin. Di ba? Yung may mga perang sa bangko na milyon, pero wala nga akong pera eh. Parang hindi niya ma-enjoy yung blessing kasi nga, mindset niya wala siyang pera. O, hindi ko kaya yan eh. Poverty mindset yan. Kaya hindi makamove on, hindi magawa hindi niya maabot yung dream niya, ang mindset niya, mali. Okay? So, tinan po natin. Yun sa poverty, 1 King chapter 17, verse 1 to 25. Ito po ay kwento about the widow had a poverty spirit. Okay, so, ayan po yan. So, basahin ko lang po sa Tagalog. Sumagot ng babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. So sa mindset niya, yun lang ang resources niya. Kaya dito, she never saw herself as a resource. Okay, listen. Marami pong pagkakataon, dahil nakabase po tayo doon sa ating budget at sa ating nahawakang yaman, kaya ang piling po natin, dito po tayo pwedeng pagmulan ng pagkapala. Come on. Kaya tikom ang kamay natin, kasi nga, kasang-kasa lang to sa pamilya ko eh. Kasang-kasa lang sa akin to eh. So, yung babae ganun din. Ang tingin niya, she never saw herself as a resource. Pero ang tanong ko po dito, sino po dito, yun lang ang pera mo, itinulong mo pa? Ang tanong, naghirap ba kayo? Ibig sabihin, mali yung mindset na gano'n. Kahit hindi sapat, or sometimes sakto lang yan, pero pag nagbigay ka, may pagpapala sa nagbibigay. May pagpapala sa tumutulong. Halimbawa, marami nagsasabi na, inalang po pera ko, nilagay ko pa sa offering. Na-amaze po ako, nagulat ko pag uwi ko, solve yung problem ko, may sobra pa. Kung kasama ka doon, palakpakan mo si Lord. Amen. Kaya dapat, tanggalin natin yung mindset na hindi po tayo pwedeng pagmulan, hindi tayo pwedeng maging resource o pagmumulan ng blessing. Halimbawa, pag gawing sapat maraming sabi, nalulungkot po ako, Pastor, kasi gusto ko pong tumulong sa church, pero wala po akong sapat na pera. Hindi. Maling mindset yun. May pera ka. Takot ka lang, bumuga.
Kasi akala, ang tingin mo, sakto lang to. Pag binawasan ko ito, paano yung pamilya ko? Hindi. Ibig sabihin, manipis yung pananampalataya mo kay Lord. Pero kung tatapangan mo, hindi. Lord, alam mo naman para sa pamilya ko, sabi mo, mahal mo pamilya mo, hindi mo babaya ang pamilya ko. Subukan mo si Lord. Sabi nga ng Lord, taste me and know me. Yan. Kaya sabi ko po, meron tayong part lagi. So poverty spirit makes us focus on what we don't have rather than what we have. Tama po ba? Poverty spirit makes us focus on what we don't have rather than what we have. Amen. So nakapokus tayo dun sa ano lang natin, meron tayo, pero actually, kayang stretch ng Lord yan. Kayang gina Lord yan. Alam ko, dito 2023, ang dami na experience, dami po sa inyong sinubukan niyo po yung magbigay. Pero pinakita ng Lord. Lalo po tayong pinagpala ng Lord. Then, pangalawa, she wanted to hold on what she had. Ayan. She wanted to hold what he had. Kasi nga, sabi nga natin kanina, sabi doon, ito lang po kasi ang aking, saksi po ang Lord. No? Ginahin pa sila, saksi po ang Lord. No? Ito lang po ang aking hawak. Ito lang po, para lang po, eksakto lang po sa pamilya ko. Para nga bukas, di po namin alam, saan namin kukunin yan. So, meron po siyang mentality, she wanted to hold what she had. Pero si Lord, ito, gusto ko po ibigay sample sa atin. Si Lord nga po kung ano yung meron siya binigay Ano binigay ni Jesus? Buhay niya Meron siya buhay. Binigay niya Ibig sabihin, wala siyang poverty mentality. Ibibigay ko to para sa maraming magpapabuti. Amen? Nawala po ba yung power niya? Nawala ba yung kapangyarihan? Hindi. Lalo lumantad yung kanyang kapangyarihan nung ibinigay niya kung anong meron siya. Nangangaral sila, ang dami niya mga ginagawa, pero nagpakita ng miracle, pero yung mga tao ganun pa rin. Pero kaya ang ginawa niya, binigay niya yung kanyang buhay. Kaya ngayon, nung binigay niya yung kanyang buhay, mas marami na pagpala, kasama po tayo ngayon na nagtatamasa nun. Amen. So, dapat mawala yung hold on, she wanted to hold on what she had. Actually, every January, we have our first fruit. And I really thank the Lord, some of our leaders ay nag-first fruit. No? By the way, last Sunday of January, yung mga, dire-diretso po yung from last week of January, pero tuloy-tuloy po yun. Depende po kasi sa inyong, kung sa heart nyo, at the same time, sa sweldo nyo po yun First fruit po ito. Kasi iba, kaya ginagawa February, kasi first week of February, kasi gusto niya, yung buong buwan, meron siyang gawing first fruit. Of course, ano ba yung first fruit? Ito po yung best para sa Lord. No? Okay, so, tinatanggal ng Lord yung ganang mentality, kasi nga si Lord ay magpagpala yan. So, because of the fear of the future, it eliminates your capacity to be generous or to give. Ito po ang possible na mangyayari sa atin. Kapag tayo pinaka-hold on sa meron tayo, because of that fear of the future, na-eliminate yung ating capacity to be generous or to give. Kahit nga po hindi natin pag-usapan ng Bible, sa mundo pa lang may kasabihan, ang tikom ang kamay, lalong nawawalan yan. Tikom hanggang yan lang level niyan. Ibuka mo yan, lalagyan pa yan. Di ba? Kasi pag ganyan lang, lagyan mo yan pera, laglag yan Ibuka mo yan. Nalaglag man yung may pera dyan, pero ang lawak ng pwedeng ilagay dyan. Amen. So, hindi naman pwedeng kahit malawak yung noon natin, doon ilagay. Malalaglag pa rin. So, dapat yung lawak ng buka natin. Ibig sabihin, pag generous ka, mas gagantihan ka at babalikan ka na matinding blessing. Pangatlo, the widow had no expectancy for the future. Wala siyang expectancy, wala siyang ina-expect sa future. Parang dahil dumating dyan, wala tayong ina-expect sa future Nakatingin tayo sa kasalukuyang situation natin. But remember, God is the God of future. He knows everything. Kaya sabi dyan, for I know the plans I have for you. Tuloy ka lang and dadaling kita sa magandang plano ko. So, for God did not give us a spirit of fear,
but of power and of love. No? For God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Kaya nga dapat doon, yung ating pong fear, yung takot po natin, ma-expose po natin yan. Saan ba tayo natatakot? Sabi dito, in verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Imagine mo yon. Sabi nga ng babae, wala po kami. Sakto lang po ito eh. Makikikain ka pa. Oh, baka, parang gano'n, no? Minsan, pag dumadalo yung pastor naman, wala nga kami ngayon, dumalaw pa, mali yung timing. Makikimerienda yata si pastor. Wow. Di ba? Again, poverty mentality. No? Yung mentor ko naman, kung dumalaw, wrong timing. Mentality. Poverty mentality. Baka hindi mo alam, baka kaya dinala ng Lord yung mentor mo ngayon, yung, sa tingin mo, wrong timing. Hindi timing yan. Kasi mag-release na ng blessing sa'yo. Hindi mo alam yung presence na dyan, may kaakibat na ang daming biyayang spiritong dadalhin sa'yo. Wala naman po siyang baon nakasupot eh. Yun lang ba ang blessing? Yung pag-pray ka, pagkatapos ng pag-alis niyan, biglang may kumakatok sa'yo. Mare, sorry ha, 30 taong ko na itong utang, hindi, kinumbik ako ng Lord, ibinigay. O, di gulat na gulat ka ngayon, di ba? 30 years ka nang may utang na yun, binaalala ka ngayon. Kasi nga, pinag-pray ka ng mentor mo. Nagdeklara siya ng something great for your life. So, ano natin dito, wala na nga magluluto pa, babawasan pa. Expose your fear. Remember, for God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Sabi niya, ang fear, false evidence appearing real. Nawawala ka sa katotohanan kapag ikaw ay natatakot. So, everything you want is on the other side of fear. Marami po tayong kailangan nasa kabila ng takot. Hindi natin makita kasi nakikita natin yung malaking takot. Tama? Kaya kailangan ma-encounter po natin or malabanan natin yan. Kaya expose our fear. Pangatlo, of course, lastly, He wants you. He wants you. Sabi mo sa katabi mo, gusto ka ng Panginoon. Jesus asked to go to His house. Yang katabi mo, gusto ng Lord yan eh. And actually, gusto ng Lord pumunta sa bahay mo. Halimbawa, nakasalubong mo yung barangay captain or nakasalubong mo si mayor o hindi man lang sila, nakasalubong mo yung kanang kamay ni mayor. May binulong sa'yo. Sabi, Brad, pinasabi ni mayor, mamaya pupunta sa sa'yo. Anong pakiramdam mo? Wow. Wow. Di ba? Si mayor pupunta sa bahay mo. Ibig sabihin, si mayor, pupuntahan ako? Sino ako para puntahan ni mayor? Yun nga eh. Yun nakakakilig doon. Sino ka para puntahan ni mayor, pero pupuntahan ka ni mayor? O kaya may isang artista pumunta sa bahay mo, gulat ka. Pinuntahan ako ni Jungkook. Jungkook ba ngayon? Jungkook. Oo. Magluluto yata sa bahay ko si Jungkook. Kasi ano siya, chef. Si Jungkook. Ano mararamdaman mo? Pinuntahan ako, wow! Sino ako para puntahan? Pero pinuntahan ako, wow! So Jesus asked to go to His house. Sabi doon, nang dumating siya sa dako iyon, tumingalas at nakita si Sakeo, sinabi niya sa kanya, Sakeo, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangan manatili ako sa iyong bahay. Nagmamadali sa bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus. Ganon dapat ang paramdam. Excited. So the faith, amen. Alam nyo, kaya nga po yung mga may pumupunta sa inyo, especially mga spiritual leader nyo, dapat ginagagalak niya yan eh. Kasi may purpose ang Lord yan eh. No? So, the faith connection to giving yourself to God will destroy the spirit of poverty. Come on. To giving yourself to God will destroy the spirit of poverty.
Bakit po natin to binaba today? Because gusto ng Lord patunayan patuloy sa atin. Buksan mo lang ang puso mo. Actually, gusto ng Lord pumasok sa bahay po natin. Through you, gusto ng Lord pasukin ang bahay mo at i-release niya ang blessing. Today, sabi nga po, I know your deeds, so I have placed before you an offer that no one can shut. I know that you have a little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Sabi doon, I know your deeds eh. See, I have placed before you an open door that no one can shut. Alam ng Lord, alam ng Lord limitation mo eh. Pero this year, ito gusto sabihin ng Lord sa iyo. Ready na po ba tayo? Ready po ba tayo for our new word? Ready po ba tayo for our new word? Okay, meron pa po para tayong pahabol na ano. Pastor, pabunuti ba lang? Okay? So, kanina nagpabuno tayo kanina. Okay, are you ready for our 2024 new word? Actually, ito pong word natin ay si Pastora Malu, our senior pastor, ang siya po magbababa nito this coming February. Mag-explain mabuti, mag-explore nito, be excited, no? Magjo-join po tayo yung GMA, SOB Cariza, and at the same time SOB Kawit for one-day service. And pupunta po ang ating senior pastor here again para ibigay personally yung word na ito. So be excited. And at the same time, yun po ay ordination ni Pastor Efren and Pastora Jeya. Yeah. What a day, no? Kaya ma-excite po tayo. Na-open niyo na? Okay. So, sabi doon, gusto ng Lord, lagi po tayong i-bless, no? Kaya nga sa mga pagkakataon nito, sabi nga, I know your deeds. See, I have placed before an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and not denied my name. So, gusto ko pong i-share sa inyo yung word lang po sa kayong declaration, for definitely, ang ating senior pastor po ang magbibigay ng matinding mensahe para dito. Yan. Are you ready? Again, tulad po nung personal word, gusto niyo pong taniman yan, bahala po kayo, no? Okay. Nabuksan niyo na yung word niyo? Nabuksan niyo na ba? Okay. Sige po, in count to 3, i-open niyo yung word niyo. 1, 2, 3, come on! Whoa! Hallelujah! Amen! Amen! Okay. Sige. Are you ready to hear our word for this year? Okay. 2024 is our year. Ninenervous ako iman. Baka maunahan ako ni Iman. Ako na. Okay. Ako na. Ayan. Pina-timing ko eh. Baka mapindot eh. Oo. Nawala excitement eh. Are you ready? Iman, wag ka mag-ready. Ako lang ha. Wag ka mag-ready. Okay. Are you ready? 2024 is our year of open doors! Come on! Woo! Open up, my dreams go alive. Our God is greater. Open up, my dreams go alive. Our God is greater. Open up, my dreams go alive. Our God is greater. Open up, my dreams go alive. Our God is greater. There are new opportunities as God opens the door. He creates possibilities. To those, here we go. Oh, you open up,
doors, here we go. Binubuksan pa po eh. Binubuksan pa eh. Kaya ako talaga. Sige, come on. Oh, you open up the heaven. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. There are things that I know. There are things that I know. Lord, I will know. For in the Father I stand in awe. There are new opportunities as God opens the door. He creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Okay. Bago po natin tuloy-tuloy tapusin. Now, nakita niyo po yung open doors, di ba? O ngayon, sabay-sabay po natin yung declaration. Okay. Today is the start of our declaration. Come on! Woo! Okay? Repeat after me, ha? Yan. Repeat after me. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide. Open in 2024. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up. Come on. Let's celebrate. Open up behind the closed Let's door. go. There are new things about to unfold. All I know, this is the year of growth. There are new opportunities as God opens your doors. He creates possibilities. New doors, here we go. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go. Everybody clap your hands again. Come on. Come on, let's sing. Open up, all the dreams come alive. Our God is greater. Open up, all the dreams come alive. Our God is greater. Open up, all the dreams come alive. Our God is greater. Open up, all the dreams come alive. Our God is greater. Say, open up, all the dreams come alive. Our God is greater. Open up, all the dreams come alive. Our God is greater. Open up, all the dreams come alive. Our God is greater. Open up, all the dreams come alive. Our God is greater. There are new opportunities as God
Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Oh, you open up the heavens. Open up the doors. Here I am, ready to go all the way, Lord. You're giving back what was stolen. There's a level up, moving on from the past. Here I am, ready to go all the way. Open up, open up. Amen! Sige po. So while praying, pray tayo, asking for God's favor. And then, prophetic gesture, let's open our hands to declare, Lord, open doors. Okay? Sige, pray tayo. And even sa inyong personal prayer, after nyo mag-pray na lapit yung kamay nyo. Like ito po, tingin po kayo sa akin. As we pray, and at the end, open up. Okay? Father God, we thank you for your wonderful word and wow, nakakawaw na word for us. This year, Lord, every year na-excite kami sa mga word mo kasi na-experience po namin. Lord, salamat dahil hindi mo inahayaan, hindi mo namin experience yung general word and at the same time yung aming personal promise word na pinagkakalo mo sa amin. Sa mga hindi pa nakaka-experience, paranas mo, Panginoon. And tunay, Panginoon, binubukas po namin ang aming puso, ang aming buhay, aming pong pinapaubayan sa iyo. For you know the plans you have for us. Sa napakagandang plano, na doon po namin, Panginoon, gustong mag-stay sa magandang plano mo. Dahil ito pong the best plan na meron kami, Panginoon, na pwede po namin matanggap. Sa Father God, muli po, binabalik namin sa iyo ang papulit po salamat. Babaunin po namin to, i-embrace po namin to. Na marami kayong pinto ang bubuksan, opportunities, leveling up, privileges, Panginoon. Mga maaaring pintuan ng mga panibagong bahay, pintuan ng mga business of businesses, pintuan, Panginoon, para opportunity sa abroad, pintuan, Panginoon, sa panibagong leveling up sa trabaho, pintuan, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon. Lord, lahat na ito, Panginoon, ay amin pong kinikilalang kaya mong ibagkaloob sa amin. Kaya po dinideklara po namin, Panginoon, ina-accept po namin na may galak, Panginoon, at excitement. Yung word mo, na open doors. Thank you, Lord, because not only one door, but doors. Ibig sabihin, marami, Panginoon. Kaya, Father God, sa po namin tinataas ang lahat ng ito. And tunay, Panginoon, dinideklara na po namin, ina-accept po namin, embrace po namin. In your name, Lord Jesus. Amen. Let's open our hands. Open up. Open doors. Now may the Lord bless and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace. More favors and blessing. And more open doors. Starting today. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Sumanin niyo ang open doors. In Jesus' name. To God be the glory.